na tayo po ay magsama-samang manalangin. Sa umaga po na ito, ipapanalangin po natin si D.S. Jerry Kester, ang District Superintendent ng Washington Pacific sa Estados Unidos. Ipanalangin po natin siya at ang mga pastor at ang mga lokal na iglesia na nasa ilalim ng kanyang pangangasiwa. Ipanalangin din natin si Reverend Kyung Hee Kim at ang El Dorado Church of the Nazarene dyan po sa San Jose, Antipolo City. Tayo pong lahat ay yumuko at tayo po ay magkaroon ng panahon ng panalangin. We are Nazarenes and we are Christian. 우리는 예수님의 사람입니다. Y somos cristianos. Bit itiling ahandos. Tunatenda mwana Kristo. Imwe Kristiani. Sisi ni wa Nazareno na tu wa Kristo. We are Nazarene, and we are holiness. 我们是拿撒勒人，我们是圣洁的。 Tomorrow 단신어들이ဖြစ်တယ်. 미티안간시. 힘을 유지 святости. Tunatenda 모양새네. 우리는 세상과 구별된 성결인입니다. We are Nazarenes and we are missional. И мы люди с миссией.
那天瑞的多米干西， na tunaamini kupeleka ujumbe. We are missional. 我们是宣教者， y somos misioneros. tinotenda kutumizira wamwe bano. 빛 나자린, 빛 vosted ulcet kumus, We are Nazarene and we are connected. Kami sa rekta peman ni iskop la haso ko kyang ma famir na rende. Ni forso kyang ni on rong hen. ကျမတို့ဟာယုံကြည်သူတွေဖြစ်တယ် Estamos conectados. 在基督里是一体。 빛 imniterte. Na tunaamini kwa umoja. tinotenda kubatana na wamwe bano. 우리는 모두 하나입니다. Kami ay Nazareno at kami ay magkakaugnay. We are Nazarene and we are connected. Ng Panginoon, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Praise God. Kumusta po ang lahat? Kumusta po ang isang linggo na nagdaan? Nawa po ang kalakasan ng Panginoon ay nasa ating lahat sa kalagitnaan ng maulan, no? Better is one day in your courts than 1,000 elsewhere. Amen? Amen. Hindi ko po lahat ay tumayo at awitin po natin, Oh, I love you with the love of the Lord. At kamustahin muna natin ang ating mga kapatiran. Ayan, minsan isang linggo lang tayo nagkita-kita at nakakamusta, text-text na lang, chat-chat. Ano po? Okay, awitin po natin, English na po awitin natin. Oh, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love. One more time. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon sa bawat isa sa atin ngayong umaga na ito. Kaya po, ihanda po natin ang ating puso at isip. Hayaan po natin ang Panginoon ang kumilos sa ating kalagitnaan. Ramdamin po natin ang presensya ng Panginoon sa bawat isa sa atin, sa bawat inaawit natin. Nawa ang Diyos ay napupuri natin. Amen? Okay, let's have a pause for a while. Let's pray for ourselves. Pag-pray po natin ating sambahan ngayong umaga. Pag-pray din po natin ating mga kapatiran na papunta pa lang po dito. Ang kaluwalhatian mo, O Diyos, ay ipapanayag ng kalangitan. Ang ginawa ng iyong kamay, pinakikita ng kaluwakan. Ngunit dahil sa iyong dakilang pagmamahal, makakapasok ako sa iyong tahanan. Ika'y sambahin ko sa templo mong banal. Luluhod ako, tanda ng aking paggalang. Ika'y aking aawitan dahil sa iyong masaganang kabutihan. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, sa araw na ibinigay mo ngayong umaga. Napakagandang umaga para sa amin, Panginoon. At salamat din, Panginoon, sa mga biyaya mong ipinagkaloob sa amin sa buong isang linggong nagdaan. Idinadalain namin, Panginoon, ang bawat isang narito na sana, Panginoon, ay makita at maramdaman, Panginoon, ang iyong kadakalian sa aming mga buhay.
Ganon din, Panginoon, dinadalangin namin ang aming mga kapatiran na wala pa. Ingatan mo sila, Panginoon, at pagpalain din, Panginoon. Dinadalangin din ng Panginoon ang programa namin, ang pananambahan namin, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang manguna, at ikaw, Panginoon, ang maging sentro ng aming pananambahan. Dakila ka, Panginoon, sa aming mga buhay, at ikaw lang, Panginoon, ang hari ng mga hari, ang tagapagbigay ng pagpapala ng buhay at ng pag-ibig, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang aming itinataas, lalong-lalo na, Panginoon, sa aming mga buhay. Pagkaisahin mo pa kayo, Panginoon, ang aming mga isip at salita, lalo na, Panginoon, sa espiritual na buhay, Panginoon. Dinadakila ka namin at sinasamba ka namin, Panginoon, sa aming mga buhay. At ito ang aming hiling sa pangalan ng iyong anak na si Kristo. Amen. Amen. Handa na po ba tayo magpuri sa Panginoon? This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Amen. Hallelujah. This is the day. The shines with hope and grace fills the sky. With new mercy each day we're alive. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow. Let your favor pour out, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. The joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow. Let your favor pour out, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is Lord. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is Lord. Let's go! Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is Lord. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad
rejoice and be glad in it. Tunay nga, Panginoon, na meron kaming isang desire, Panginoon. We have one prayer, O God, and that is to be with you, O God. Yes, Lord. You gave it all for me. My soul desire, my everything. All I am is devoted to you. How could I fail to see you are the love that rescued me, and all I am is devoted to you. And oh, how could I not be moved, Lord, here with you? So have your way in me. Lord, there is just one thing that I will sing. This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. More than a song, my one desire is to be with you, is to be with you, Jesus. How could I fail to see you are the love that rescued me, and all I am is devoted to you. And oh, how could I not be moved, Lord, here with you? So have your way in me. 'Cause Lord, there is just one thing that I would see. This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be. This is my cry. This is my cry.
to be with you, O God. Let's continue to praise the Lord as we sing holiness, 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 holiness is what I long for. Holiness is what I need. Holiness, holiness is what you want from me. Holiness, holiness, holiness is what I long for. Holiness is what I need. Holiness, holiness is what you want from me. Take my heart, Lord. Take my heart and form it. Take my mind, transform it. Take my will, conform it to yours, oh Lord. Faithfulness, faithfulness, faithfulness is what I long for. Faithfulness is what I need. Faithfulness, faithfulness is what
Holiness, holiness is what I long for. Holiness is what I need. Holiness, holiness is what you want from me. Take my heart, Lord. Take my heart and form it. Take my mind, transform it. Take my will, conform it to yours, to yours. Take my heart, take my heart, transform it. Take my mind, transform it. Take my will, conform it to yours, oh Lord. To yours, oh Lord. To yours, oh Lord. Take my life. Take my life and let it be consecrated, Lord, to Thee. Take my hands and let them move at the impulse of Thy love, at the impulse of Thy Mga kapatid, tayo po ay lumapit sa Panginoon katulad ng panalangin natin na awitin ngayong umaga. Take my heart and form it. Take my mind, transform it. Take my will, conform it to you. Magkaroon po tayo ng panahon ng panalangin na ito po ang maging sentro ng panalangin natin. Nayaan natin na ang ating Panginoon ang mag-form sa ating mga puso, ang mag-transform sa ating isipan, at mag-conform ang ating mga naisin sa naisin ng ating Panginoon. Italaga po natin ang ating buong pagkatao sa Panginoon sa umaga na ito. Ang ating dakilang Diyos ay makapangyarihang kumikilos sa ating kalagitnaan sa umaga na ito habang tayo ay nagpupuri sa Kanya, umaawit sa Kanya. At kunin natin ang oportunidad na ito upang malaya siyang kumilos sa ating buhay. Kung may mga bagay na dapat tayo na isuko sa Panginoon, mga bagay na dapat na hihingi ng tawad sa Kanya, mga bagay na dapat ayusin, ito po yung pagkakataon na magagawa po natin. Tayo po ay sama-samang manalangin sa umaga na ito. Tumawag po tayo sa Kanyang banal na pangalan.
Aming Ama at aming Diyos, Ikaw ang aming tanggulan. Naririnig mo ang mga panalangin ng iyong mga anak, ang mga makapangyarihang paghahayag ng iyong mga anak, ng pagsusuko ng mga sarili, paghingi ng kapatawaran at paglilinis sa iyo. Ama, walang imposible sa iyo. Sa pagkakataon na ito, we declare spiritual healing. We declare cleansing, O God. We declare forgiveness and justification, O God, na ginagawa mo sa amin. And Lord, even the works, O God, ng iyong pagpapabanal sa amin sa umaga na ito. Maraming salamat dahil ibinigay mo sa amin ang oportunidad na ito upang makalapit kami sa iyo. Panginoon, sa pamagitan nito, walang magagawa ang aming mga kaaway, walang magagawa ang aming espiritual na kaaway, Panginoon, sapagkat Ikaw ang makapangyarihang kumikilos sa buhay ng bawat isa sa amin. Sinabi mo sa iyong salita na pag sumakita namin, na pagharian kami ng Diyos at ang iyong katuwiran at lahat, Panginoon, ng mga bagay nakikita ng mata at hindi nakikita ng mata, Panginoon, na ipagkakaloob mo. Sapagkat patuloy na nanuluwalhati ang iyong banal na pangalan sa buhay ng iyong mga anak. Dakilang Diyos, sa pagkakataon na ito, nagpapasalamat kami sa nagdaan ng mga araw kung paano Ikaw makapangyarihan na kumilos sa amin. Kung paanong malaya na kumilos ang iyong banal na presensya. Kung paanong kami ay patuloy na pinapanagumpay mo sa aming pamumuhay bilang mga mananampalataya, bilang mga anak mo. Kung paanong Ikaw ay nag-iingat sa amin sa lahat ng aming mga ginagawa. Kung paanong pinanagumpay mo kami sa lahat ng mga ina-undertake namin, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa iyong mga himalang ginagawa sa aming buhay. Maraming pagkakataon, hindi namin nakikita ito, Panginoon, hindi namin nare-recognize ito. Subalit ang bawat hininga na aming natatanggap mula sa iyo ay isang napakalaking miracle na, Panginoon. Ang mga salita mo na araw-araw, Panginoon, na ibinibigay sa amin ay ang napakasagradong mga himala, Panginoon, na ipinagkakaloob mo sa amin. Panginoon, maraming salamat po. Dakilang Diyos, patuloy na inaalay namin ang aming mga sarili sa iyo. Naririnig mo rin ang mga panalangin ng bawat isang mga anak mo. Pinagkakatiwala namin ang aming mga buhay sa iyo. Dalangin po namin na habang kami ay umiiral sa mundo na ito, manatili na bukas ang aming espiritual na mga mata, espiritual na mga tainga, upang makita namin ang iyong dakilang kalooban at marinig namin ang tinig mo, Panginoon, na gumagabay sa amin, na nagtuturo sa amin kung ano ang dapat naming gawin, ano ang mga landas na dapat naming piliin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Dakilang Diyos, patuloy na ibuhos mo ang iyong masaganang biyaya, ang banal na Espiritu sa buhay ng iyong mga anak. Panginoon, naniniwala po kami na ang isang linggo na ito ay mapupuno ng kagalakan. Mapupuno kami ng iyong pag-ibig. Mapupuno kami ng iyong kapayapaan. Dakilang Diyos, maraming salamat dahil Ikaw ay hindi kailanman magkukulang. Pinagkakatiwala namin ang mga darating namin na mga araw sa iyo at alam namin
You will provide all our needs according to your riches and your glory, O God. And we even declare na sa umagang ito, sa darating na mga araw, pananagumpayin mo kami sa lahat ng aming mga isasagawa. Pagpapalain mo ang hahawakan ng aming mga kamay, gagabayan mo at pangungunahan kami sa bawat lalakaran ng aming mga paa, at ang buhay namin ay magiging pagpapala sa bawat tao na makakasalamuhan namin. Ama, maraming salamat po. Dalangin namin na kami ay patuloy na maging ilaw ng sanlibutan na ito, na ang buhay namin ay magliliwanag sa kalagitnaan ng kadiliman, na ang buhay namin, Panginoon, ay makikita ang banal na presensya mo at ang kaluwalhatian mo at kadakilaan mo. At ang mga tao na ito na nasa kadiliman ay magkakaroon ng kamalayan na kailangan nila si Jesus sa kanilang buhay. Maraming salamat po. Proteksyonan mo ang bawat anak mo sa darating na mga araw, sa bawat sandali ng aming buhay. Panginoon, patuloy na pinasasalamatan ka namin dahil patuloy na Ikaw, Panginoon, ang naggagawa, Panginoon, ng masaganang mga bagay sa aming buhay at nagiging tapat ka sa iyong mga pangako. Sa umagang ito, ang lahat ng ito ay dinadalangin namin ng may pagpupurit pa sa salamat. Minsan pa po, dadakilain ka namin. Patuloy namin sasabihin, Lord, ang mga puso namin, Ikaw ang mag-form nito. Ang mga isipan namin, Ikaw ang mag-transform nito. Ang aming mga kalooban, ang mga naisin namin, mag-conform kami sa iyo. Maraming salamat po. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. At minsan pa po namin aawitin, take our heart and form it. Holiness, holiness is what I long for. Holiness is what I need. Holiness, holiness is what you want from me. Take my heart, Lord. Take my heart and form it. Take my mind, transform it. Take my will, conform it to yours, oh Lord. Take my heart, take my heart and form it. Take my mind, transform it. Take my will, conform it to yours, oh Lord. To yours, oh Lord. Ang salita ng ating Panginoon. Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan.
Sa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 6. Unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 6. Ganito po ang sinasabi. Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Ngunit kung magkasala ang sino man, may tagapagtanggol tayo sa Ama, si Heso Kristo, ang matuwid. Si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing, nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos, ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito nalalaman natin na tayo talagang nasa kanya. Sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Heso Kristo. Pagpalain nawa po ang mga salitang ating binasa sa umagang ito. Makakaupo na po tayo. Pa rin. Lumakas ang palakpak ang amen ng umina. Amen. August, and we have a theme for the whole month na Christ-likeness or holiness, no? And salamat sa bawat isa na nandito at sa mga papunta pa lamang at sa mga kapanood nito mamaya. And thank you for the reading of the scripture by Kuya Rick, and salamat din sa ating worship singing. Are you blessed? Salamat, praise team, for leading us into a wonderful worship this morning. And thank you for our Pastor Nick for leading us sa pastoral prayer. Any one of you are confident that the Lord has already answered your prayer? Confident ba kayo na sinagot at tinugon at tutugunin ng Panginoon ang inyong panalangin? Amen. And again, this morning we will be talking about Christ-likeness. And what are the things or the attitude or behavior and even principles and teaching of Jesus that we can embrace for us to be like His true followers. Are you a true follower of Christ? Isa ka bang totoong tagasunod ng Panginoon? Amen. No? When we were young, back then, or nung tayo po ay mga bata pa, there are people we idolize. Tama? It can be a real person or from fiction characters, superheroes, and all the like. Tama? Lahat naman tayo ay nagdaan sa panahon na ganyan. We even have tools that we made just to imitate those characters. Sa mga kalalakihan, sa aming mga kalalakihan, napakasimple lang, no? Kumot lang ang katapat. Lalagay lang dito, pwede ka nang maging Batman o si Superman. Di ba? Nung mga kami bata, no? Kaya nagagalit yung aming mga magulang. Dudumi na naman ang ating ang iyong kumot, no? Hindi ko alam sa mga babae if
how you made tools or ano yung ginagamit yun ng mga, hindi ko alam, baka siguro panali sa buhok, nagpapahaba kayo ng buhok, no? Gusto nyo maging Sailor Moon. Sailor Moon, na pagkahalataan, no? Tanda ko na pala, no? May nakakaalam pa ba sa Sailor Moon ngayon? And we all have those moments nung tayo ay lumalaki, nung tayo ay nakakapanood ng mga tao o yung mga character na pinoportray ng mga tao or mga artista. Even us, guys, sa mga lalaki, habang kami lumalaki, nakakapanood kami ng mga wrestling, no? Doon nababalian ng mga buto yung mga kalalakihan eh. Pagka ginagaya, no? And so, we all have those moments. We all share of those moments sa ating buhay growing up. Even as we grow older, there are people that we look up to. Now, it can be our sister, it could be our brother, it could be our neighbor, it could be an artist, or players, or whoever it may be. Gaya ng mga nangyayari ngayon, no, sa social media, these past weeks, no? They are imitating our very own gold medalist. Nakikita nyo ba yun sa social media? They are imitating our gold medalist Carlos Yulo. Bababa lang ng jeep, gaganon pa, no? They are imitating, no? And they are somehow saying na pwede palang maging gold medalist, no? And we can compete on a high level competition in gymnast, no? Ina-idolize, pwede pala, no? And even yung mga players, no? Congrats sa Team USA. Sino dito yung mga gumising ng maaga kaninang alas 3:30 para lang mapanood ang final or yung paglalaban sa medalya ng ginto sa laban ng USA tsaka ng France. Sino dito, no? Only those players or only those yung mga basketball enthusiast, yung mga gigising lamang, no? Yung mga nasa edad na siguro sasabihin, panonoorin ko na lang sa replay. Why are there, marami pa rin tayo, no? Yung mga taong tinitingnan natin, gusto nating makita maglaro, somehow sinasabi natin, I want to be like that, no? Gusto kong maging katulad nun kung paano siya maglaro o kung gusto ko din gumaling. And those people or young people even have their own favorite players among the roster of USA. Hanggang ngayon, yung clash ng LeBron James and Stephen Curry are ongoing, no, sa comment sections. And because they idolize those people, those players, no? And going back, there are people we look up, and we even try to imitate their lifestyle, their fashions, their ideas, and even their principles. We want to be like them. And somehow, yung iba napapasana all. Sana all, ganun, diba? Sana all, katulad niya. No? And for us, Christians, to live like Christ means to walk in obedience in His commands. While we idolize or while we imitate other people, while we look up other people, we look up to other people, being a Christians or a true follower of Christ, dapat mas ginagaya natin ang Panginoong Yesus. Mas ini-imitate natin ang Panginoong Yesus. No? And as I said, to live like Christ o pamumuhay o maging katulad ni Kristo ay ito ay paglakad sa pagsunod sa kanyang mga kautusan. Matindi yung sinabi ni Juan dito sa binasa ni Brother Rick. Sabi doon, ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang utos ay sinungaling. Tingnan mo yung katabi mo. Para ayaw niyo tumingin na. Baka sabihin niyo, ay, huwag niyo rin akong tingnan. Matindi kasi yung ginamit dito ni Juan. Those who know Him, who claim, sa English, who claim to know Christ, but does not obey, or does not follow Him, or does not even do what His command, he's a liar. No? Pero,
So verse 5, sabi doon, pero kung sino man ang tumutupad, ay makikilala na siya ay totoong nagkasunod ni Kristo. And we will focus on verse 6, sabi doon, sino mang nagsasabing na nanatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Kristo. Sino man ang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Jesucristo. Alam natin na maraming mga iniutos sa atin ng Panginoon, Jesus, nung siya ay nangangaral, at mababasa natin yan sa libro ng Gospels. But we won't go through all that commands, no, lahat ng mga kanyang sinabi. I just listed 3 things because obviously I'm a Nazarene pastor. Kailangan 3 bagay lang. Baka pag nagsampo ako, sabihin niyo, ang tagal naman ni pastor. Then there are 3 things that I would share and how we can live our life like Christ. And it could summarize all the things nung kanyang pagtuturo sa atin. I want to be, sa sermon title, I want to be loving as Christ would love. Tingnan mo yung katabi mo. Gusto mo bang mahalin yan? Gaya ni Kristo. Di ba? Paano nagmamahal ang Panginoong Jesucristo? We all know the praise of Jesus loves the sinners but hates sins. Di ba? And this is where compassion comes from. Dahil alam mo kung ano yung kalagayan ng tao na wala kay Kristo. Kung alam mo ang kalagayan ng tao na wala kay Kristo, you will have compassion and you will love that person. Nakakaawa ang tao na ito sapagkat ako alam ko kung ano ang kalagayan ko kay Kristo, samantalang ang taong wala kay Kristo, alam mo rin kung ano ang kalagayan. And even Jesus himself know that. Di ba? Alam ng Panginoon yung taong wala o hindi naniniwala sa Diyos. Kaya nga siya naparito. Para mabuksan ang isipan ng mga tao na nag-aagam-agam kung darating ba ang Messiah noong panahon niya. And even when He was here already, sinasabi ng ibang tao, hanggang ngayon, hindi pa dumadating ang Messiah. But we won't go all through all that. But knowing the state of the person, those who are not in Christ, di ba? Mamahalin mo yan kahit anong kasalanan ang ginagawa niya. You will not look at the sin, but you will look at the sinner na maaawa ka. No? And we know that because alam natin na lahat tayo haharap sa paghukom sa ginawa natin dito sa ating buhay sa mundong ito. Imagine, lagi nang pinoportray ito, lagi nyo na naririnig ito. Imagine someone you know nakapila dun sa paghukom, tapos ikaw, sabi ng Panginoon, okay, maganda ang ginawa mo, tinanggap mo ako, pasado ka. Tapos yung isa, kaibigan mo, kakilala mo, ba't di mo shinare? Ba't di mo sinabi sa akin, may ganyan pala? Di ba? Ang bigat nun, no? And we will come into the judgment one day. At kung alam mo yung katabi mo o yung kapitbahay mo, yung kasamahan mo, yung kakilala mo, wala kay Kristo, you will move into compassion. And you will love that person. Kahit ano pa man ang kanyang kasalanan. Kasi ang Panginoon nga, He loves the people. Diba? Even while they are sinner, kasama tayo dun. Jesus loves us. Kahit na tayo pa ay makasalanan. He demonstrated His love. Diba? And do you want to be like Jesus? Do you want to live like Jesus? Then love as Christ would love. Jesus loves all the people. And if we say we love Jesus, we must walk the way Jesus did. In verse 6, sa nagsasabing nananatili siya kay Kristo o sa Diyos, ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Kristo. Ano yung ginawa ng Panginoon nung siya ay nabubuhay? Minahal niya ang lahat ng tao.
For us, is loving people enough for us to be like Jesus? Para sa atin ba ang pag-ibig natin sa tao ay tama na ba yun? Oh, yes, Pastor. We love our neighbor. I love him. I love my coworker. Is telling that to God is enough for us to be like Christ? To live like Christ? Alam nyo, ang tunay na pag-ibig ay naghahatid sa atin sa paggawa. True love compels us to act. And we will go there in a little while, no? Pero, yung tunay na pagmamahal ay naghahatid sa iyo sa pagkilos. No? Do you want to love like Christ? Do you want to live like Christ? Then love like Christ. Mahalin mo ang iyong kapwa. Paulit-ulit na natin itong naririnig itong sermon na ito. For how many months or years sa ating buhay bilang Kristiyano, lagi sinasabi, mahalin mo ang iyong kapwa. Second, how did Jesus love? He loved. Yung Jesus commands us to love your enemies. Di ba? Sabi niya doon, hindi lang niya basta mahal ang lahat ng tao, pero tinuturuan niya tayong mahalin niyo ang iyong kapwa. In Luke chapter 6, verse 27 forward, sabi doon, love your enemies, do good to those who hate you, and so on. Di ba? Bakit tinuro ng Panginoon sa atin na yun? Kasi yun ang ginawa niya nung siya ay nabubuhay pa. No? Jesus is moved with compassion. No? When He sees the needy multitudes, nung siya ay nag-travel at nakita niya yung mga sumusunod sa Kanya, yung mga tao na nangangailangan. He was moved with compassion. And that love, that is love. No? At yun yung pag-ibig, no? And Jesus Himself, no? Siya mismo, ipinakita niya sa atin nung siya ay pinipersecute. He even prayed, right? Kahit na siya'y nakapako na. Mga kaaway, umaaway sa kanya yun. Hindi niya kaaway yun. Mga umaaway sa kanya. Di ba? Mga nagnanais na siya ay mapatay, ma-crucify. Di ba? In His love, He even prayed for them. He interceded. Sabi niya, Father, again, Father, forgive them because they do not know what they are doing. He portrays, kaya nga niya sinasabi, mahalin nyo ang iyong kaaway, hindi lang iyong neighbor, hindi lang iyong, sabi ng verses, even sinners do that. What good it would do to you if you love your brother? No? Yung mga nagmamahal sa'yo, mamahalin mo din. Anong pakapanabangan yan? No? What good it would do to you? But love, even yung mga umaaway sa iyo. Kasi hindi mo pwedeng mahalin yung mga inaaway mo. Tama? Kasi ikaw nagsisimula. Ikaw yung nangaaway. Pero sabi doon, mahalin mo yung mga umaaway sa iyo. Dapat sa atin hindi nagsisimula ang away. Tama? Amen? Pero sabi doon, mahalin mo yung mga taong umaaway sa iyo. Love your enemies. And so, that's how Christ lived. Nung siya ay nabuhay, namuhay nung siya ay narito. Minahal niya ang lahat ng tao. Mahal niya ang lahat ng tao. At even yung mga tao na wala pa sa panahon ngayon, mahal ng Panginoon. Nung tayo wala pa sa mundong ito, mahal na tayo ng Panginoon. That's the blessing that we receive. Nung tayo ay nakipag-isa kay Kristo. No? In Ephesians, no? Sinabi doon. And so, do you want to be like Christ?
Kung paano natin gayahin yung mga dating gina-idolize natin, kung paano natin gayahin, paano natin imitate them, we should all the more imitate how Christ lived here on earth. Mahalin natin yung kapwa natin. Mahalin natin yan. Tingnan mo yung katabi mo, mahal mo ba yan? Kaya na kinanta kanina, no, nung welcome song natin, na I love you with the love of the Lord. Diba? Do you love that person? No, of course. We are brothers and sisters in Christ. Pero how about outside of these four walls? Can you love your neighbor? Mahal mo ba yung nasa katrabaho mo? Mahal mo ba yung, di ba? Do you love that people? Jesus loved that people. Jesus loved that person. Mahal ng Panginoon yan. Lahat ng kapitbahay mo, hindi lang ikaw ang mahal ng Panginoon sa compound nyo. Hindi lang ikaw ang mahal ng Panginoon sa subdivision nyo. Lahat ng tao na yan, mahal ng Diyos. And do you want to be like Christ? Then love as Christ would love. Amen? Ang hirap, di ba? Mahirap. Mahirap gawin yung ginagawa ng Panginoon. Mahirap ba? Mahirap eh. Tama? Hindi kasi kaibig-ibig yung kapitbahay mo, yung katrabaho mo, hindi kasi kaibig-ibig yung ginagawa niya eh. Pero, let us go back dun sa estado natin bago tayo kay Kristo. He Himself loved us. And sabi doon, again, sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Kristo. In 1 John chapter 2, verse 6. Huwag tayong pumunta dun sa verse 5. Kasi hindi maganda yung verse 5 eh. No? Sabi doon, sino man ang nagsasabing kilala niya si Kristo pero hindi ginagawa, siya ay sinungaling. Ang sakit nun, pag sabihan ka ng kapitbahay mo, sinungaling ka. Ang katrabaho mo, sinungaling ka. Pa-church ka pa. Narinig nyo na yung ganong salita? Di ba? Narinig na natin yun eh. Because hindi tayo perfecto. Kaya nga tayo patuloy na lumalapit sa Panginoon. Baguhin tayo sa bawat araw. There are things we said na hindi na natin mababawi, pero we can be forgiven. And so, di ba? Do you want to be like Christ? Ang Panginoong Jesus hindi sinungaling. Hindi siya sinungaling. Amen? Nung sinabi niya, maghahanda ako ng mga kwarto para sa inyo, para sa pagbalik ko. Tama? Sa kanyang muling pagbabalik, tayo ay kanyang dadalhin. Hindi pa nangyayari yun sa ngayon, but it is sure na mangyayari. Because we know that our God, hindi siya sinungaling. And we as His followers, we don't want to be labeled like yung liar. Ayaw natin yun. Nasabihan tayo sinungaling kasi sumusunod tayo kay Kristo. Dapat puro katotohanan ng mga sinasabi natin. Ang pamumuhay natin ay nasa katotohanan din. Tama? Amen? Gusto niyo bang imitate si Kristo? Gusto niyo bang maging katulad ni Kristo? Masunod yung pamumuhay ng gaya ng pamumuhay ni Kristo? Magmahal ka. Sabi mo sa katabi mo, magmahal ka. Magmahal ka. If we claim to be His followers, in 1 John chapter 2, it tells us to walk or to live the way Jesus did. Pangalawa, mabilis lang tayo ngayon. Pangalawa, I want to be forgiving as Christ forgave. As Christ would forgive. Diba? Hindi ko na masyadong emphasize itong second point because last time my sermon is unlimited forgiveness in Christ. Do you remember? Naalala nyo ba yon?
yung paglakad sa kapatawaran kay Kristo, and it should reflect our life. Na tayo din ay nagbibigay ng kapatawaran sa mga taong nakagawa sa atin ng kasalanan. At tayo rin ay humingi ng kapatawaran sapagkat hindi tayo araw-araw perpekto. Nagkakasala tayo sa Diyos, nagkakasala din tayo sa mga kapwa natin. We are not perfect. And so, nung ang Panginoon, nung siya ay naparito, pinatawad niya ang lahat ng tao. Di ba? Anong sinasabi niya? Pagkatapos niyang pagalingin ang lahat ng may sakit, pinatawad ka na ng Diyos. At huwag ka nang bumalik sa dati mong buhay. Yun ang lagi niya sinasabi after niyang magpagaling. Pinatawad ka na sa iyong kasalanan. Sabi niya, anong mas madaling gawin? Anong mas madaling sabihin? Pinatawad ka na o maglakad ka? Sabi niya doon sa mga nakikinig o mga Pariseo. And so, the Lord Himself on the cross forgave us. Do you want to live like Christ? I want to be like Christ. Then be forgiving as Christ would forgive. Amen? Parang ayaw nyo. May mga hinanakit pa rin ba kayo sa mga tao? Mas madali magpatawad kaysa kumimkim ng galit. Di ba? Magkimkim ng sama ng loob. Di ba? Yun nangyari, di ba, sa ating gold medalist. And we can offer forgiveness to those people. We can offer prayer of forgiveness to those people who are, di ba, nasa paligid natin. Doon sa mga kakilala mo na hindi kaya magpatawad, pwede kang mag-offer ng prayer na magpatawad. Kung ikaw naman ay walang nakagawang kasalanan sa iba at wala naman gumawa na sa iyo ng kasalanan ng iba, at meron kang kakilala na may hinanakit, then it's your duty to pray for that person. Christ Himself has forgiven you. Why should we not forgive? Di ba? Kung gusto niyong maging katulad ni Kristo, kung gusto niyong maging katulad ng pamumuhay ni Kristo, then magpatawad ka. Okay? Amen? Parang malam yan. Amen. Kaya na sinabi ko last time doon sa Unlimited Forgiveness in Christ, even forgive those people, yung mga gagawa pa lamang in the future ng kasalanan sa iyo. And even ask for forgiveness to Christ, ask for forgiveness doon sa magagawa mo na kasalanan. Di ba? Right now is the time to always ask the Lord for forgiveness so that you can freely forgive others. Amen? Verse 6, again, sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Jesucristo. Ang buhay ni Jesucristo nung siya'y nandito, nagpapatawad. Nagpapatawad siya. Pangatlo, mabilis tayo, di ba? Di ba? Masaya kayo ngayon. Nakikita ko na yung mga ngiti nyo. Mabilis na si Pastor. Pangatlo, do you wanna be like Christ? Then, pag sinabi na, I want to be like Christ, then let us move as Christ would go. I want to be moving as Christ would go. That's how Jesus Christ spent His entire life or yung kanyang pananatili dito. Lagi siyang gala ang Panginoon eh. No? Lagi siyang on the go. Lagi siyang pumupunta sa iba't ibang lugar. He was moving all around. Diba? Anong ginagawa niya? Nangangaral ng kaligtasan, nangangaral ng salita ng Diyos. And sabi niya, binili na niya tayo, alam na natin ito. In Matthew chapter 28.
gave us this great commission. To go. Hindi yung to go na barko na magbabakasyon ka. Go and make disciples. Humayo ka. Umalis ka sa bahay mo. Pumunta ka sa lugar na wala pang nakakarinig ng salita ng Diyos. Pumunta ka sa kapitbahay mo na baka wala pang Kristo sa buhay. Pumunta ka sa lugar na kung saan pinupuntahan ng mga katrabaho mo. Mag-share ka. Go. Kasi ang Panginoon hindi na natili sa isang lugar. If you will read, alam na, if you will read again, yun na lang. Kung babasahin mo ulit yung gospel, hindi na nanatili sa isang lugar ang Panginoon. He keeps moving and moving. Lagi siyang umaalis. Hindi dahil siya ay gala, pero dahil may mission siya. Ang mission niya is to proclaim the salvation to all the people. Na mangaral siya. Why he keeps on going? He treats his time here on earth as temporary. It is very short period of time. And for us, this earth is temporary. Your home is temporary. Our life is temporary here on earth. So do not, yung mga kasamahan natin, or yung mga bagay sa buhay natin, do not get too attached with that. Because it's only for temporary. Alam ng Panginoon na ang kanyang pananatili dito ay panandalian lamang. Kaya nga siya laging umaalis para magbahagi ng kaligtasan. He was not attached to his hometown. He was not attached to his home. He was not attached to the place of Zacchaeus. Di ba? Kung ako lang Panginoon, di ba? Sabihin natin, mayaman si Zacchaeus, magandang bahay. Dito na lang siguro magtitira. Pero Jesus was not like that. He moves from one place to another. Kasi alam niya yung mission. And Jesus himself reiterated it to us. Go and make disciples. So go. Move as Christ would move. Go as Christ would go. Do as Christ would do. Sharing his life. Making disciples. Do you have disciples? Hindi naman kailangan 12. Kasi sabi ni Pastor, kailangan imitate natin si Kristo. You can do more than 12, but kung 3 lang, 2, it's okay. Diba? Do you have disciples? Do you have that someone who will always go to you and tol or sis, namumroblema ako kasi ganito. Alam mo yun, those people who will come to you and ask for help because they look up to you as their mentor. Just like the disciple of Jesus, they always, lagi silang, Panginoon, Panginoon. Diba? Because there is a close relationship doon sa kanila. At nakita niyo, Jesus is telling us, it's not, you can do greater things than what I did. You can have many disciples, but okay lang kung wala, o kung hindi marami, pero kung may 1, 2, that's also good. As long as you are moving, and as you move, you share the Word of God. It doesn't matter kung magtutugon sila, magre-respond sila. Even him, di ba? Mababasa natin sa gospel. Inutusan niya mga disipulo niya. Kung hindi kayo tanggapin ng bayan na yan, shake the dust off your feet and then move again to another place. Tama na yung hindi naman sumusunod yun eh. Hindi kung hindi sumunod, hindi sa iba. Hindi naman nakikinig sa akin, hindi kung hindi nakinig, at least nagsabi ka na. At sabi ng Panginoon,
you are not accountable anymore to that person or to that neighbors of yours, then go again to another place. That's how Christ, yan yung principles niya. Kung di ka tanggapin, siya mismo kasi nakaranas eh. Di ba? Siya mismo hindi tinanggap sa kanyang sariling bayan. A prophet without honor, sabi pa. But hindi siya nanatili doon. Pumunta siya sa iba't ibang lugar. At ginaya iyon. Ginaya ni Pablo. Tama? Kaya nga sabi ni Pablo, imitate me na lang kung hindi nyo di ba? As I follow Christ. Then, if you want to live your life, if you want to be like Jesus, then live your life like Jesus. Always on the go. Sharing the truth, sharing the salvation. Kasi, ang dami na actually mga mas masisipag pa sa atin. Pero, yung mga naakay nila ay hindi sa katotohanan ng salita ng Diyos. Diba? Nakakatakot yun. Mas marami pang masisipag kaysa sa atin at alam natin ang pinaniniwalaan natin. Pero may ibang sect or yung mga ibang grupo, organization na mas masisipag pa sa atin. At doon naniniwala yung mga tao. At baka mamaya, isa ka na doon. Isa ka na rin doon sa mapunta doon. Dahil napakagaling nilang mag-share. No? Hindi naman natin kailangan na maging magaling, na maging biyasa. Di kasi ako katulad ni Pastor, alam lahat ng quotes sa Bible. Unang-una, lagi namin sinasabi, ang gospel book ay 4, pero ikaw ay panlima. You are a living testimony of the gospel because you receive the word of God in the gospel. So your life is a living testimony. Makita ka lang na ikaw ay isang, di ba, tagasunod ni Kristo. People will know. People will know if you are a follower of Christ. Hindi mo kailangang maging, it will come. Sa series ng pag-aaral mo, sa series ng pagpananaliksik mo sa Panginoon, it will come. Yung magiging magaling kang, alam mo yung mga verses, it will come. Pero yung moving as Christ would go, di ba? Yun yung sinasabi sa atin ng Panginoon. If you want to be like Jesus, sabi niya, go and make disciple. Humayo ka. Sabi mo sa katabi mo, humayo ka naman. Magbahagi ka naman ng salita ng Diyos. Paulit-ulit na lang ito sinasabi ng mga kapastoran natin. No? Last time, we Friday and Saturday, we had our Men in Christ retreat. Diba? Praise God, dahil hindi lang kami yung mga same face, no? Yung mga paulit-ulit na muka. No? Nakakasawa na yung mga paulit-ulit na muka. Di ba? Pero praise God dahil meron kaming may mga sumama sa amin. No? It will come. As we share them, the Word of God, hindi man sila mag-response ngayon, at least may tanim. It will come. Ang pagpapalago sa tao, sa kanyang natanggap na pananampalataya ay hindi mo responsibilidad. Ang responsibilidad mo ay magbahagi. It is God's responsibility for that person na mag-grow. It is the Holy Spirit responsibility. So, do you want to be like Christ? Do you want to live your life like Christ? Move. No? Sabi mo, I want to be moving like Christ, as Christ would go. Hindi ako mananatili na sa akin lamang itong katotohanan na ito. Paulit-ulit ko naririnig ito every Sunday, every prayer meeting, na ako lang ang nakakatanggap. No.
babalik at babalik tayo doon sa unang point. If you receive the truth, that love will compels you to go and forgive, offer a prayer of forgiveness for those people. Diba? And lead them in the way to Christ. Do you want to be like Christ? Do you want to live your life like Christ? And so, treating our time on earth as temporary as it would be for a very short time, so do not get too attached here on earth, but do get attached with Christ. Sa Panginoon tayo maging attached. Na hindi tayo mabubuhay. Ayaw natin mabuhay nang wala ang Panginoon sa buhay natin. This earth is temporary. But in the presence of God, it is eternal. Amen? So do your thing. Do your part. Go. Mag-share ka naman. Go. Hindi man sa lugar mo, if you are not welcome in your own neighbor, go to the other neighbor. No? Go to the other places. Go to your hometown, go to your provinces. And once in a while, kapag nagbabakasyon ka doon, di ba? Share the word of God. Di na natili ang Panginoon sa apat na sulok ng building, pero He keeps moving and moving. That's how He spent His life. In verse 6, again, sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Jesucristo. Amen? Do you want to be like Jesus? Amen? No? And so, that's our message for tonight, to this day, today. And there is a movement, no? Alala ko, there's a movement way back early 90s or early 2000s na WWJD. No? What would Jesus do? Dun sa nakakaalam, siguro alam niyo na yun. No? Ano kaya ang gagawin ni Kristo no, kapag siya ay narito sa sitwasyon mo? Hindi na natin tatanungin yun because if we live our life like Christ, we know what we will do. Alam natin yung gagawin natin. Kasi sinusunod natin ang Panginoon sa pamumuhay natin. Amen? Pwede ba natin kantahin yung last na inawit kanina ng praise team, as I call the praise team. Let us all stand. Lord, as we live our lives like yours, yun naman yung kailangan ng Panginoon ng ating puso, ng ating isipan, ng ating kalooban, o yung kagustuhan natin. Lord, kunin mo itong tatlong bagay na ito, our heart, our minds, and our wills, and make it yours. Amen? Amen? Let us sing this. May this be our prayer as we want to be like Christ. Lord, inutusan mo kami in your word na maging banal. In your word, be holy, for I am holy. Let us sing this. Is what I long for. Holiness is what I need. Holiness is what you want from me. Minsan pa, awitin natin, holiness. Oh, we want to be like you. Holiness, holiness is what I long for. Holiness
take my heart. Take my heart and form it. Take my mind, transform it. Take my will, conform it to yours, oh Lord. Take my heart. Take my heart and form it. Take my mind, transform it. Take my will, conform it to yours, oh Lord. Yes, Lord. Panginoon, sa umagang ito, lumalapit kami sa iyo. Na merong pagnanais o hangarin sa aming puso na mamuhay gaya ng iyong pamumuhay dito. Dahil kami po ay patuloy na nagnanais na manatili sa inyong presensya. At ayaw po namin matawag kami, Panginoon, na sinungaling sapagkat kami po nakatanggap ng inyong salita, ng katotohanan. Tulungan mo kami, Panginoon, na sundin ito. Lord, we want to be like you. We want to live our lives like you. And so, Lord, do not let our hearts, our minds, our wills hinder us to live our lives like how you live your life here on earth. Kaya Panginoon, gaya ng inawit namin, kunin mo, Panginoon, ang puso namin. Kunin mo ang aming isip. Baguhin mo ito. Kunin mo ang aming kagustuhan sa buhay na ito. Kunin mo, Panginoon, ang lahat na meron sa amin. Ikaw lang, Panginoon, ang matira, sapat na. Isaayos mo, Panginoon, ang aming buhay, Panginoon, na maging katulad ng pamumuhay mo. Na ikaw ay patuloy na umiibig, na ikaw ay patuloy na nagbibigay ng kapatawaran, at ikaw ay patuloy na humahayo, Panginoon. May we be like you. May our lives, Panginoon, revolve, Panginoon, sa pagmamahal, sa pagpapatawad, at sa pagbabahagi ng iyong kaligtasan. Salamat po, Panginoon, sa iyong katotohanan na aming narinig sa umaga. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin at patuloy mo kaming gawing ilaw at asin ng sanlibutan na ito, ng komunidad na kinabibilangan ng bawat isa sa amin. Muli, Panginoon, salamat. Salamat po sa iyong patuloy na pagpapala, sa iyong patuloy na pag-iingat, sa iyong patuloy na pagkalinga sa bawat isa sa amin. Hindi ka patapos sa buhay namin, Panginoon. Madami ka pang gagawin at madami ka pang ipapagawa sa amin. Sapagkat ikaw po ang aming Diyos na buhay. Ikaw po ang aming Diyos na may ginagawa at ikaw po ang aming Diyos na may gagawin pa sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya Panginoon, sa iyo po ang lahat ng papurit sa salamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Pwede ba natin palakpakan muli ang Panginoon? Amen. Thank you so much sa napakagandang paalala ng Panginoon and sa umaga ito. At yun po ay muling
napaalala ng Panginoon sa atin that we have to go and do evangelism and discipleship. So patuloy po natin purihin ng Panginoon at patuloy natin sa pasalamatan sa pagkakataong ito. Ito po yung pagbibigay na ating pong tithes and offering. Ito po ay bahagi ng ating pasasalamat at pagbabalik ng ating papuri sa Kanya sa magitan ng ating mga kaloob. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo pong lahat ay Ating pong ipanalangin ang ating pong offering. Aming Diyos na pinagmumulan ng lahat ng pagpapala at biyaya. Salamat po sa inyo pong kabaitan at kabutihan sa amin. Thank you, Panginoon, sa patuloy niyo pong pag-provide ng aming pong pangangailangan, maging ang mga blessing na aming pong inaalay sa inyo ay naway maging katanggap-tanggap at kapuri-puri po sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong patuloy na paggabay at maging paraan po ito upang lumago po ang inyong gawain dito po sa inyong kaharian sa lupa. Pinupuri ka namin, Panginoon, at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maganda umaga po sa bawat isa at salamat po sa Panginoon at sa bawat isa na naririto at maging sa ating mga kalugto. Ngayon po ay nais kong welcome muli sa ating pananambahan. Meron po ba tayong mga bisita sa umagang ito? Meron po ba kayong mga nakikita ng bagong mukha? Meron ba kayong, ayun, may nagtatakip ng mukha nasa likod? Uupo sa likod? Ay, si Brother Bobet, oh. So meron po ba tayo? Welcome muli, Brother Bobet. At sa ating mga ilang kapatiran na ngayon natin nakasama o nakita. Anyway, so wala po. Anyway, maraming salamat po. Tayo muli nagkasama. Batiin niyo naman ang inyong katabi. Ayan, yan lang. Batiin niyo lang inyong katabi. Ako'y nagagalak. Sabihin niyo po, ako'y nagagalak. At kasama ka sa umagang ito. Next Sunday uli. Ayan. So ngayon po, bago po tayo dumako sa ating ilang mga paalala, maraming ginawa ang Panginoon sa buong isang linggo na ito. So yesterday po, Friday, hanggang Saturday, nagkaroon po ng fellowship ang mga katatayan. May mga ilang po mga litrato na ibabahagi sa inyo para po makita nyo na ano nangyayari sa nagdaang 2 araw na yun ng mga katatayan. Ito po ay naganap sa Infanta, Quezon. Ayan, nakita nyo, oh. Opland Dagat. Amen po. Nagkaroon po ng fellowship ang mga katatayan natin. Ginap sa Infanta, Quezon. Ito po ay diniluhan ng 18 katatayan at ilan po rito, especially po sa ibang mga special namin nakasama. Ito po ay mga bago nating mga kaibigan at bago natin makasama sa fellowship. Actually, mamaya po pupunta rin sila rito. Sila po ay actually mga non-Christian, but we're praying na sila po ay maging bahagi at makasama natin sa pananambahan. At po, nagkaroon po kami doon ng mga activity, though we just make it relax. Nag-share po sa Pastor Nick ng Word of God sa gabi. At kinabukasan po, we enjoy paano po ang creation ng Panginoon. At under Pastor Billy, siya po ay nag-share ng devotion sa may dagat. Habang nakikita namin umaangat ang araw, pagkatapos nun, we enjoy the fellowship.
At yun po, at ang bawat isa naman po ay nasiyahan. So maraming pong salamat. Maging doon sa mga sponsor na nag-express ang kanilang pagsuporta sa gawain nito. Thank you so much doon sa mga nagpadala ng mga tulong para po mag-materialize ang gawain ito ng ating mga katatayan. So, this is not just regular fellowship, but we're able to witness at we're able to share the Word of God, lalo na po doon sa ating mga bagong mga katatayan. And we keep praying na yun ay maging regular na makakasama natin sa mga susunod na mga gawain. So, maraming salamat po. At yan po ang naging ministry ng Men in Christ nitong nagdaang mga araw. At ngayon naman po, dadako naman po tayo sa isa pang gawain. At ito namang gawain po na ito ay patuloy nating pinapanalangin at patuloy natin itong binabanggit pa ulit-ulit. Ito po yung work in witness sa Masbate. Yan. Ito pong simbahan natin ay nabuo ito through work in witness sa magitan naman ng, nakakalala ng district? Sacramento District. Ito po ay isang distrito sa United States of America. Nagpunta sila rito, ginawa yung building at their own expenses, tumulong sila at para po may tayo. And now we have a beautiful building at ito po ay bahagi ng work and witness ministry ng Church of the Nazarene. Ngayon naman po, under po ng Saint Ministry, ito po tayo po ay nakapagtayo ng ministry sa Masbate. Ito po yung bayanihan sa simbahan. Ito po ay gaganapin sa August 19 to 24, 19 to 24. So medyo malaki yung gawain, maraming trabaho. At yung simbahan, ito talaga namang marami pang kinakailangang ayusin sa infrastructure. Of course, we don't have that much money para may patayo sa ganito kalang building, maging ating mga worker doon. At yung worker po natin doon, si pastor po, yung pastor po nag-lead po ng church na yun, ay bahagi po, ay bunga ng Saint Ministry. Kung maalala niyo po ang Saint Ministry na pinopromote ni Ate Saint Abad, yun po, hindi po yung Saint na yun, yun po ay under the Church of the Nazarene Saint Ministry. So, nabuo po yung ministry na yun, at yung po nagkaroon ng simbahan, at yung simbahan po na yun ay patuloy natin tutulungan. Ngayon po, ang ating mga katatayan at ilang mga volunteer na magiging work in witness under our church ay pupunta ron. Nasimula na po ito ng Bethany Church. So magtutuloy-tuloy po at ilan sa ating mga katatayan ay nag-appear na ng kanilang pagsuporta at pagpunta ron. May mga London po na nag-commit ng kanilang fund. Pero siyempre, tayong lahat ay gustong maging bahagi. Sino po ang gustong maging bahagi ng bayanihan? Taas ang kamay. Ayan o, maging bahagi. Sino po gustong maging bahagi ng ministeryo na ito? Sa panalangin? Or yung gustong pumunta? So, siyempre tayong lahat ay gusto maging bahagi nito, but we don't have that much time para makapunta ron. So, ngayon, sa pagkakataong ito, kukuha tayo ng special offering para doon sa mga pupunta ron. Of course, itong mga pupunta po sa bayanihan na ito, kasama si Brother Nick, at yung iba po sa ating mga sa Bethany Church, pupunta ron, their own expenses din para sa work in witness na galing sa Sacramento. Ngayon, medyo mabigat yung gastusin na yun, pero pari natin silang tulungan. So ito pong pagkakataon na to, kukuha tayo ng special offering para sa ating bayanihan sa Masbate. At ito po ay gagamitin sa pagpapatayo po ng simbahan doon. Yung simbahan, picture ko lang po, pakita ko sa inyo. Simbahan, yan po yan. Pero yan po ay binaba hanggang bewang. So, isa sa mga kanilang pipiliin matapos doon, piniling magawa nila is yung matambakan. So, it will cost hundreds of cubic ng panambak. At bukod doon, mga hauling expenses, marami pa po. So, ito pong pagkakataon na to, nais ko po imbitahan ng lahat. Kung hindi man po kayo makakasama, kasama natin sila sa panalangin. At ganoon din po, kung meron kayo extra na pwede itulong sa gawain ito, ito po ang pagkakataon para kumuha po tayo ng special offering. So, tayong po lahat ay tumayo para po makapagbigay ng muting tulong para po sa ating simbahan sa Masbate.
Okay, pero kung kayo po ngayon ay walang dalang cash, pwede rin niyo pong i-send through GCash ang inyong special offering para po sa bayanihan. You can ask Teacher Sen, sin po mga bahagi po ng Sent Ministry at ng Bayanihan Ministry sa Basbate. Kunin niyo lang po yung GCash number. So yan po ang ating ilang mga gawain na ating ipapanalangin at patuloy po nating isama sa ating mga devotion. Ngayon po, dadako na po tayo sa ating mga paalala, sa ating mga announcement. Of course, yan pong ating working witness, gaganapin po sa August 18 to 24 sa Masbate. Sama po yan sa panalangin. At yung gusto po mo maging bahagi nito physically, gustong pumunta ron, makipag-coordinate lang po tayo kay Pastor Sen, kay Brother Nick, para po sa pagbiyahe na ito. At ganoon din po sa darating na September 25 to 27 and 29, magkakaroon po ng revival ang ating simbahan. Ang ating pong team, Deeply Rooted in Christ. Ang ating pong speaker ay ang former District Superintendent ng Metro Manila Church. Walang iba po, Pastor Adito Fausto. So kayo po ay iniimbitahan. Isama niyo po ang inyong pamilya, ang inyong mga kaibigan, kamag-anak. Punuin po natin ang simbahan na ito sa darating na 25, 27, 29 ng September para po sa ating revival. So ang ating speaker, Pastor Ading. At ganun din po, patuloy pa rin po nating inilaunch sa inyo ang ating sasakyan. Marami na po tayo nalilikom, but of course, hindi pa po enough para po tayo makabili o makapag-down ng bagong sasakyan. We always ask your prayer at ang special offering po natin every Sunday para po sa sasakyan. Kung gusto niyo pong mag-donate para po sa ating vehicle na gagamit sa ating ministry, example right now, pupunta po tayo ng Masbate, pero sa gagamitin sa sasakyan ay mga personal or gagamitin sa sasakyan po ay hiram. So maganda po may sarili sasakyan ng ating simbahan. At marami po tayong mga ministeryo na kakailanganin ito. Every Sunday po, pwede nyo pong ilagay sa small envelope. Ilagay nyo lang po, note nyo lang po, para po yun sa sasakyan kung gusto nyo pong yun ay gamitin sa offering na yun para sa sasakyan. So yun po ang ating mga special na mga gawain. Dako naman po tayo sa mga regular na gawain natin. Of course, every Sunday, ang ating pong regular fellowship, ang regular church service, alas 9 po ng umaga. Dalhin po natin ating pamilya every Sunday at maging bahagi nito ng ating Sunday Family Day, ang pananambahan. And Wednesday, prayer meeting, lagi po ito, may online, pero ito po lagi pinapaalala sa atin ng ating pastor. Tayo po ay magpanalanginan tuwing Miyerkules ng gabi. Dito po sa simbahan, masarap po ang pakiramdam na once in a while, magkasama-sama tayo nananalangin. At ganoon din po, ang worship team, Saturday, 9 a.m. Ito po ang kanilang practice. Media, gusto nyo magbahagi rito, mga bata, mga apo, gusto nyo matuto sa larangan ng musika at maglingkod sa Lord, dalhin nyo po sila rito every Saturday. Pakipugnayan lang po kay Brother Marvin, kay Brother Herbs, at kay Brother Don. And prayer breakfast, every Saturday, 6 a.m. Ito po, every first day of the month. Prayer breakfast po, physical, dito po pagpupunta tayo, magkakainan at mananalangin at of course, bahagi na yun ng ating fellowship. At sa ating po mga affinity groups and devotions, Bridgers, every Sunday, alas 4 ng hapon. Ang ladies, ito po ay 7:30, may online Google Meet. Every Thursday, Friday po, 7:30 naman, ang face-to-face nila. At yung Dorcas din po, every Friday, 3 p.m. ang fellowship natin. At ang mga katatayan, every Sunday ng hapon ang fellowship ng mga katatayan. So, yan po ang ating mga gawain. At kung kayo po ay may mga bulletin na ganito, huwag nyo na pong iwan, dalhin nyo po, ipit nyo sa Bible nyo, idikit nyo sa rep, para po ma-remind kayo na may mga gawain ng church na kailangan natin isama sa panalangin at kailangan din po natin masuportahan. So, maraming salamat po. Yan po ang ating ilang sa ating mga paalala at yan po ang ating gawain sa buong isang linggo. Maraming salamat. Birthday. Sandali, meron pa palang niiwan. Okay, opo. Itong month of August, bagamat hindi pa natatapos sa August, pero itong mga nagkaming August na ito, ay mga nagdaan, ay binabati natin at hiniling natin kung naririto po. Or babati lang, i-recognize lang natin na may birthday si Hil Umali. Nag-birthday po siya noong August 12. Magbe-birthday pa lang, bukas.
And halos lahat po ito, di pa rin may birthday, but I have to read na dahil nabanggit ko na rin po. August 13, si Sister Eva. 13, si Aurel Sabado. And 13 din po si Cyrus Zambrano. And August 14, si Jason Biado. And 15, Elma Zambrano. And 17, Cristina Zambrano. So, ito po ay nilagay na rito, pero kayo po ay nabati ng maaga. So, happy birthday po sa inyo lahat. Babati na lang po ulit kayo sa katapusan ng August. Bagamat nabanggit na ngayon. So, maraming pong salamat. At yan po ang ating ilang mga paalala para po sa buong salingin. Tayo po lahat ay tumayo para sa ating benediction. Deras, tanggapin po natin ang benediction. Naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ito sa inyo. Sumainyo nawa ang kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen, Amen at Amen. Magandang umaga po. God bless you. Tapos na po ang ating pananambahan para sa mga may Sunday school. Punta na po tayo sa kanya-kanya nating pwesto. God bless po.